Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, ano ang pangako ni Kristo? At mayroon tayong concept na second coming of Christ. The second coming of Christ is the sudden, personal, visible, and boldly return of Jesus from heaven to earth. He promised through Scripture, unlike his first coming in humility. His return will be the power and the glory, bringing final judgment and the consumption of all things. This event marks the fulfillment of God's redemption plan. Christ will raise the dead, gather his people, punish the wreck, and usher in the perfect new heavens and new earth. At makita po natin ito sa Acts chapter 11 verse 11. Ang sabi po dito, "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching na the second coming of Christ, it is visible, boldly, and unremarkable. So, ano po pala siya, yung pagbabalik pala ng Panginoon sa Kristo, makikita po natin siya at meron siyang bold din ako saan makikita lahat ng tao yung pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon naman sa second teaching, it is both salvation and judgment. So, magbabalik pala yung Panginoon sa Kristo, dala yung salvation and syempre yung judgment para sa kanyang mga anak. Ngayon naman sa third teaching natin, it is the end of all evil, suffering, and death. So, ang pagbabalik pala ng Panginoon, pagdating niya muli, katapusan na yun ng kasamaan, paghihirap, at syempre, yung kamatayan. At ngayon naman sa ating application, first application, prepare the way for the coming of the Lord. So, magprepara tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Kung sa ganun, pag tayo kinuha niya na, tayo ready at handa siyang makasama. Ngayon naman sa second application, plant seed of hope in the heart of people. So, kailangan natin magtanim ng magandang kalooban sa puso ng mga tao kasi ganun tumatak tayo sa kanila, hindi lang sa kanila but sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. At ngayon naman sa ating third teaching ay application, pursue your family to become kingdom of workers. So, kailangan mo rin palang hingkayhatin yung mga magulang mo, mga kapatid mo, and yung mga family members mo na maging sila, mapagmahal sa Diyos, sumasamba sa Panginoon upang sa ganun, magsama-sama kayo sa pagbabalik muli ng Panginoon. Yan naman sa ating discussion. How can you practically pursue your family to become kingdom workers in preparation for the second coming of Christ? Sa akin, practically, syempre, habang nag-church tayo, minsan may mga times talaga na hindi mo mapipigilan yung ugali mo. So, ang kailangan mong gawin is, kailangan mo na lang mas mahabang pasensya sa mga taong nakapaligid sa iyo upang sa ganun, mas mapursu sila na magbago sa paniniwala at pagsamba sa Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.